morning fam, so Vlogmas day 2 na natin and 10:30 na ng umaga ngayon. And today ay mag-explore pa rin tayo dito around Munich area. Plano kong puntahan yung Residence Village. Dito lang, parang isang stop lang yata or walking distance lang din kasi malapit lang siya sa Marienplatz. And isa siyang magandang palasyo. Kasi yung mga Bavarian monarchs doon nakatira nung sinuunang panahon. So, isa siyang magandang palace. Tapos may Christmas market din. So yun yung plano kong puntahan. And then meron pa yatang katabing place yun. Anyway, mamaya share ko na lang lahat ng mga places na pupuntahan natin. For now, ready na tayong umalis. And magbe-breakfast muna tayo, fam. Gusto kong kumain ng rice kasi hindi tayo nakapag-rice yesterday, no? So ngayon, mag-rice muna tayo. May nakita akong Afghan restaurant na malapit dito. Meron silang mga rice and meat. Yun yung plano kong kainin for breakfast and lunch na natin. Tapos mamaya na lang ulit tayo mag-try ng mga German food sa Christmas market. So suotin ko lang yung ating North Face na jacket. Kailangan natin ng pangmalakas ang jacket dito kasi ang lamig. Ang temp ngayon ay 3 degrees, di ba? Feels like 1. Tapos iba talaga yung lamig dito sa Europe, fam. Ang lamig talaga niya. Pero pag suot ko naman tong North Face na to, hindi na ako nagwa-warmer sa loob kasi maganda na yung heating niya. Pero sa pants, naka-warmer ako. Tapos, dadaling ko tong ano natin, itong beanie. Kahapon di ko na dinala to kasi may hood yung jacket natin, diba? Sarap ng tulog ko kagabi dito. Paano hindi sasarap? Puyat tayo, diba? Pero yun nga, yun daw ang technique para labanan yung jet lag. Huwag mo siyang itutulog dun sa oras ng pinanggalingan mo. Okay? Ito lang ulit yung tali ng phone natin, no? So, gaganyan ko lang siya. Tapos, ibubulsa ko siya dito. Ayan. So, ganyan siya. Bulsa ko siya dyan para easily accessible. Pag kailangan ko, ganyan lang. Tapos pag hindi, bulsa. Ayan, yan siya. Tapos yung bag natin. Tapos ito nire-ready ko lang pero pang mamayang gabi pa to. Pero gusto ko na siyang dalhin kasi nga feeling ko ang lamig-lamig talaga sa labas. Tingnan natin kung nadalhin ko to. So tara, baba na tayo. Okay, nakalabas na ako. Ngayon naglalakad na ako papunta doon sa may restaurant. Yan o, nandito rin ang Courtyard by Marriott. Dito lang yung restaurant sa kabilang kanto. Ito na yung kakainan natin, Famau Lana Street Food. Ayan, may mga kebab sila. Tapos may mga rice din. Sarado pa pala sila, 11:30 pa mag-o-open. Meron pa ako isa nakitang restaurant. Yemeni restaurant naman. Ito lang din sa area. Alright, I found the restaurant. Malapit na siya dun sa may main street. Ang pangalan ay Bab Al Yemen. Okay, nasa loob na akong cute ng restaurant nila and ang bango. Ito yung restaurant nila. Tapos ang order natin is this one, Hanchen Mandi. Yung rice and chicken, 13.5 euros. Wala silang English menu, pero may picture. So okay na yan. Daming options dito sa lugar na to, no? Kasi itong area na to sa likod ng hotel natin, parang maraming mga Turkish restaurant and mga Middle Eastern restaurant. Madami dito. This one. Okay. Okay. Drinking? Drink it. Water? Water, okay. Thank you. Dumating na yung pagkain natin. Parang ito nga yung kinain natin sa Dubai. Kasama natin si Papa. Tingnan nyo, fam. Ayan, o. Ang dami nga lang rice. But yeah, parang ito yun. Mandi, di ba? Wow, sarap. Let's eat. Grabe, ang bango. Pwede kaya i-take out to. Sobrang dami. Ay, thank you Lord. Makakain na tayo ng rice. Ang bango. Parang amoy butter. Sobrang lambot ng chicken and manamis-namis. Yung rice nila yung magaan na rice. Parang ito yung basmati rice, no? Orange, yellow, and white yung color ng rice. Masarap din yung dip. Tomato dip with parsley. Sarap. Rice. Grabe, busog na ako. Sobrang dami pa ng rice. Ayun. Parang 1/4 lang yung nakain ko. Pero masarap siya. Take out na lang natin para may rice pa tayo. Kung sakaling gusto pa natin ng rice mamaya. Yung breast part na tira. Kasi half siya. Tapos yan, daming rice. Take out na natin. 13.5 euros. Natira natin kung magkano yung tubig. Tapos ang daming cafes nearby. So pwede tayong bumili ng coffee dito. Tayo natin may dumaan. Dami ng rice.
Parang pang-apat na ba? Yan ang battery pa ng ilalim. Okay, craving satisfied tayo. Ngayon na yung take out natin. Dito lang naman yung hotel natin. Daan ko lang muna to sa room. Tapos, alis na tayo. Baka kumuha rin ako ng beanie. Kasi ang lamig nga. Malapit lang may hotel natin. Ang total bill pa na natin sa restaurant ay 16.5 euros. Ayan na may cafe sa kabila. Cafe Bakery. Bill tayo ng kape dito. Ito na ako sa loob. Maurer family since 1936. Yung mga pastries din sila. Wow, ang sarap ng latte nila. Maurer Cafe. Sarap. Lapit na tayo sa hotel. Ang sarap pagpa-araw kasi malamig. Ito yung tindahan ng fruits nila. Oh. Lemon, may luya. Ano to? Supermarket pala siya. Kasi iyan, may mga gulay din. Dito nga lang malapit sa hotel natin, may Yemen restaurant na rin, no? Tignan nyo, may rice din sila. Lumayo pa tayo, no? Meron pala dito sila. Chicken mandi din. Ayan. Mas malapit to sa atin kasi yun yung hotel natin sa kanto, eh. Pero okay lang, at least nakita natin ang Maurer Cafe na ang sarap ng latte. Deutsche Bank pala yung katabi ng hotel natin, oh. Actually, hindi katabi. Ayan pa yung hotel natin. Almost katabi. Okay, nakalabas na ulit ako, fam. Ngayon, ready na tayong pumunta sa Residence Museum. Share ko na lang mamaya yung details about doon sa museum, no? So, for now, ang option kasi natin is maglakad. 25 minutes siya pag nilakad. Malapit siya doon sa Marine Plaza. Pakaliwa. Pero gusto ko rin naman mag-try ng subway dito para maka-experience din tayo ng subway dito sa Munich. So, meron silang U-Bahn. Ayan. Kung makikita nyo yung signage na U, ibig sabihin yan, U-Bahn. Tayo yung mag-try ng U-Bahn or ang kanilang subway dito. So, ito na yung ticket machine. Bili tayo. Kasi may sense of excitement kapag hindi natin alam yung system, 'di ba? Short trip, day tickets, weekly and monthly tickets, tourism. Okay, dito lang tayo sa single. Short trip siguro tayo kasi 2 stops away lang tayo, eh. Short trip, sige. 2 euros, okay? Tapos pwedeng magbayad dito. Ayan, pwede naman gumamit ng credit card sa pagbabayad. Payment, no. Okay, ayan, important you have to validate all tickets before starting your trip. Okay, ito na siya. So, here's our ticket. Kailangan lang i-validate. O, diba, nakaka-excite yung ganito. Kasi hindi naman natin alam. So, ito yung sasakyan. Pwede tayo sumakay ng U4 or U5. Papunta tayo ng Odeonsplatz. Ayan, o. Odeonsplatz. Or yung U5, papuntang Odeonsplatz. So, dito tayo magbabalidate ng ticket. Ayan na. May tatak na. So, validated na yung ticket natin. Ayan na. U5 to Odeonsplatz. Kaya nasakay na tayo. 2 stops lang tayo. Mika na exit na tayo. Grabe, oh. Lalim ng station nila, oh. Wow. Napansin ko lang walang nag-check dito sa tren, no? So, ibig sabihin, parang kahit wala kang ticket, makakasakay ka. Hindi siya kagaya sa atin na hindi ka pwedeng pumasok kung hindi ka magsascan ng ticket. Ganon. Dito, open gate lang siya. Nakita nyo kanina, nag-validate lang tayo ng ticket, di ba? Pero kung wala tayong ticket, makakapasok pa rin tayo. Kasi open lang siya. Wala siyang gate talaga. So, diba? At least na-try natin mag-subway. Ayan ang lalim, mo. Dito sa Munich. Ayan, o. Yan na siya. Yan na yung palabas, eh. Tignan nyo kung galing ka sa labas. Pwede ka nang dumiretso dun sa loob. Ayan lang yung parang gate nila, oh. Validation ng ticket. Ayan, dito tayo. Residence. Exit D. O, diba? Tapos may escalator paakyat. So, paglabas naman ng station, andito na ang Residence Museum. Ayan. Pasok tayo dito.
Teka, lalabas ako. Namali yata tayo ng pasok. Ang sabi is, ang Residence Museum ay nandito sa kaliwa. Check natin. Para sure. Okay, dito nga. Ayan. Tignan nyo fam, nadaanan natin tong yellow church na ito. Mapapansin mo talaga siya kasi ang striking ng kulay niya. Ayan o, kulay dilaw. Ang pangalan pala niya is The Theatin Church of St. Cajetan. Sana tama ang pag-pronounce ko. Teka, dito tayo sa tabi. Kasi may mga nagbabike doon sa gitna. Ayan. Ayan, nasa likod natin yung yellow church. Medyo may shadow kasi may ginagawang building dito. So, ayan siya fam oh. Ganda no, kulay dilaw siya. And alam nyo, ginawa daw itong church na ito between 1663 and 1690. Grabe, gano'n na siya katagal pero ang ganda pa rin niya, no? So pinagawa daw itong church na ito as a symbol of gratitude, no? Para sa pagdating ng long-awaited heir to the Bavarian crown nung mga panahon na yun. Ibig sabihin, parang ang tagal nila naghintay nung heir, no? Tapos nung nagkaroon na sila ng heir, ayan, pinatayo nila itong church na ito. May 16 states pala ang Germany and Bavaria is one of the states. So itong buong complex na to na nasa harapan natin fam, ito na yung Munich Residence. Ayan. So isang buong malaki siya. Tapos yung Residence Museum, nandito pa siya sa bandang dulo. So diretso pa tayo doon. Ito na, makakapasok na tayo sa Residence Museum. So ito yung mga admission fees nila. Okay, nakabili na ako ng ticket fam dito. 10 euros yung binayaran natin. So pagpasok nyo dito sa Residence Museum, pagkabayad nyo ng ticket, pwede kayong mag-avail ng free audio guide dito. Well, technically included na siya sa ticket. So kung may ticket kayo, pwede kayong pumunta dito to get an audio guide. Ayan, sasabihin nyo lang kung anong language. Ayan, so may audio guide tayo. Grabe, umpisa pa lang. Amazing na. So itong Royal Palace and Museum ng Munich Residence between 1508 and 1918. Itong residence in Munich was the principal palace and seat of government ng mga Bavarian rulers from the House of Wittelsbach. Tapos during the 400-year period, the residence developed into one of the largest and most lavishly appointed palace complexes dito sa Europe. Tapos since 1920, inopen na nila itong museum sa public. Tingnan nyo. Wow, ang ganda. So ito palang unang nakita natin is the ancestral gallery ng House of Wittelsbach. So ito yung mga members of the house, no? Yung mga naging rulers dito. So ito naman fam ang kanilang porcelain cabinet. Tignan yung mga plato, anything porcelain na gamit nila noon, naka-display dito. Naalala ko sa atin, di ba? Sila Miss Alice Eduardo, Miss Monate. Di ba may mga display silang mga plato? O ayan. Kaya ang tawag dito ay ang porcelain cabinet. Next, ito naman ang kanilang grotto courtyard. Wow. Okay, so ganito pala siya noon. Itong courtyard na ito. Dito. Wow, ang ganda! Meron din pala sila ditong collection ng Chinese and Japanese porcelain. Okay, umakit na tayo dito sa second floor and itong nakikita natin is the Elector's bedroom. Ayan, early 20th century. The painting shows the room before the destruction in the Second World War. So ito siya, oh. Bago masira ng World War II. And then ito ang kanyang blue cabinet. Wow. Ito naman yung bedroom ng Electress. Grabe, no? Parang yung napapanood natin sa Bridgerton. Ayan siya.
paikot pala siya. Susundan mo lang yung mga araw, yung ganitong araw. So nakalagay dun sa labas para ma-explore yung museum. Kakailanganin mo doon ng 2 to 3 hours. Yun ay kung magsistay ka talaga sa bawat spot, makikinig ka dun sa audio guide, diba? Ganun siya. Grabe, no, ganito pala yung palasyo nila. Ang daming kwarto, ako sunod-sunod. Iba pa yung bedroom, iba yung cabinet, iba yung kung saan magmi-meet sila ng audience. Ang galing. Next, ito daw ang Prince Room. Sorry fam kung mahina lang yung boses ko. Kasi maingay dito. Tapos may mga kasama tayong ibang nagtutour din. So, hinaan lang natin yung boses natin. Ito yung Prince Room. Ganda, no? Tignan niyo yung ceiling. Amazing. Ito naman ang Emperor's Hall. Ang ganda din. Yung ceiling, grabe. Napakaganda. Wala akong masabi. Ito yung may view na ng Christmas market. Dito tayo pupunta mamaya. Pakita ko sa inyo. Kita ba? Ayan. So may Christmas market din dito sa Munich Residence. Mamaya daan tayo dyan. So ito na ang stone rooms. Tignan nyo, oh, ang ganda. May fireplace din. Kasi diba malamig dito. Tapos yun talaga ang design nila, no? Ang daming kwarto. Tapos magkakatabi. Ang ganda. Mars. Grabe yung mga marble dito. Pahawak nga. Diba pag nasa ganito ko, parang kailangan hawakan mo siya para ma-feel mo talaga. Grabe ang lamig. Pinasok pala natin is the collection of sacred relics. Tapos tignan niyo yung pinto niya, oh, may vault. So umakyat na ulit ako dito sa taas. Parang 3rd floor na itong inako. And nandito na ang Royal Palace. So andito na yung rooms ng mga royals nila. So first room na nakita natin is the Queen's Throne Room. Ayan. Iharap ko kayo. Ayan, ang throne room ng kanilang queen. Ang ganda. Ito naman ang Queen Salon. So kapag may mga bisita ang Queen, ayan, dyan sila pumupunta. Okay, diretso pa tayo. Makikita natin ang mga royal apartments. Queen's Library. O diba? May sariling library ang Queen. And this is the King's bedroom. So pansin ko yung mga apartments nila is nasa innermost part ng residence. Kasi 'di ba, mga VIP sila. So dapat mahirap matuntun yung mga kwarto nila. And then ito naman ang King's Throne Room. Wow. King Ludwig I ruled 1825 to 1848. Conducted audiences in this throne room. 1800s. Grabe, no? Ganun na siya katagal. Ang ganda-ganda pa rin niya. And then ito naman yung King's Salon. So dito niya minimit kapag may audience siya. 'Di ba? Tapos yung mga kwarto nila andun sa pinakagitna. Galing, ganda. Tingnan niyo yung ceiling. Wow. Ang galing, buti na lang umakyat tayo dito. Kasi may option fam eh. Kung gusto mo lang tapusin yung tour, may mga shortcuts na tinuturo. Pero kung gusto mo ng long cut, mag-continue ka lang. So I chose the long cut. So ayan, nakita pa natin yung mga rooms ng kanilang royals. Wow, ito yung ginagamit nila noon sa mga pagkain nila. Look. Ganda, yan yung mga plato nila. Oh.
Very royals, no? Ganda. Tingnan pa natin dito. Okay, nakalabas na tayo, fam. Grabe, ang ganda. Such a nice experience. Alam nyo, I feel na nanamnam ko talaga siya nung sa pag-ikot natin. Mas na-appreciate ko yung history ng lugar na ito. The Royals of Bavaria. Grabe. Such a nice experience na malibot itong Munich residence. Napakalaki niya. Pero tiyagain nyo, fam, na libutin talaga. Kasi marami kayong matututunan. Mabubusog na yung mata nyo. Mabubusog pa yung isip nyo sa mga learnings. Galing! So time check, 2:30 na ng hapon. Ang lamig na, parang bumaba na yung araw. Yun o, di ba kanina sobrang maaraw dito? Ngayon wala na. Kasi nga sunset na ng 4 to 4:30, di ba? Anyway, punta tayo sa next stop natin. 15-minute walk siya mula dito, 1.1 kilometers. Ang English Garden. So tara, lakarin natin. Ayan ang lalakarin natin. Ayan, mas na-appreciate na natin yung labas nung Munich residence. Kanina kasi sobrang maaraw. Parang wala kang makita halos. Ngayon, ayan, kita na natin siya. Ayan na, dito tayo maglalakad. So, doon banda yung English Garden. Ayan yung residence. So, nandyan tayo kanina. So, yung museum, may parting iikot dyan sa side na yan. Ang lamig dito sa part na to. Open air kasi siya. Gamitin natin yung scarf natin. Diba? Ang ganda ng ating scarf pa mo. Nabili ko to sa Strasbourg sa France. Nung nakaraang Europe natin, kung napanood nyo yun. Yan siya. So, ang tawag pala dito is the Hofgarten. Grabe, ang ganda. Para tayo na sa Bridgerton. Oh. Naisip ko tuloy yung sumasayaw-sayaw sila. Panood nyo ba, fam, yung Bridgerton? Netflix series siya. Ang ganda. So yung scarf kasi pwede rin siyang ganyan para covered yung ating tenga and head. Kung ano-anong ginagawa sa scarf. Ang cute. Tingnan nyo, fam. Ano nilalaro nila? So magbabato sila ng bola. Tapos, ewan ko kung anong mechanics. Pero nakakita ko ng ganyan mga foreigners sa Boracay ginagawa yan. Sa Bulabog Beach. So ayan sila. Ayan na. May signage naman pa English Garden. Lapit na tayo. Yan, dyan na yun. Sa likod niyan. Okay, narating na natin from ang English Garden. Although wala ka nang makikita mga dahon dito sa garden na ito, nalagas na lahat sa sobrang lamig. Ayan, no? And one of the popular spots dito is ang iceback whale or iceback wave surfing spot. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. Kung makikita nyo, malakas ang agos sa river. So ginagawa itong surfing spot, no, ng mga locals. Pero meron lang reminders dito. River surf rules. Ayan, river surf pala ang tawag sa kanya. Kasi nga malakas ang agos, kaya nag-river surf yung mga locals dito. Pero ngayon for sure hindi kasi 'di ba? Winter, sobrang lamig ng tubig. So ayan, may mga reminders kung gusto niyo mag-river surf dito. Ayan, bumaba ako dito. Grabe, gaano kaya kalalim to, no? Okay, tara na, lakad na tayo pabalik doon sa Munich residence ulit. Gusto ko lang talagang tignan yung iceback well dito sa English Garden. Although dito sa English Garden, meron pa silang Chinese beer tower. Pero doon pa siya banda. Tapos may kainan din, pwede rin mag-beer, ganyan. Pero hindi na muna natin siya pupuntahan sa ngayon. Kasi ang priority natin yung Christmas market doon sa Munich residence. Gusto kong maabutan siya lang hindi pa nagdidilim. Time check, alas 3 na ng hapon. Ano oras ba ang sunset? Tignan natin. 4:21 ng sunset. So sakto lang tayo. Makaka-take tayo ng videos bago magdilim doon sa Christmas market. Hello fam, so time check 4:20 na ng hapon ngayon. Nagmadali akong bumalik sa hotel kanina kasi I had to go to the toilet. But ngayon okay na ulit. Ayan. Ready na ulit tayo mag-explore at mag-continue sa ating itinerary for today. So papunta na tayo sa Christmas Village doon sa Munich residence. So babalik ulit tayo doon. Ayun na yung hotel natin. Sakto naman yung pagbalik natin kasi kinuha ko na rin yung bini ko. Ayan. Although gusto kong bumili sa Christmas market dito para may extra tayo. Kasi malamig na ngayong gabi. Kaya
mag-gear up tayo. Ngayon, sasakay ulit tayo ng U-Bahn papunta doon sa Odeon's Platz. Alam nyo fam, ang temp pa lang ngayon ay 5 degrees. Feels like 4. Pero alam nyo yung lamig niya, sobrang lamig. Kung i-compare natin siya sa lamig sa Korea, parang mga -5 yung lamig. Ganon. Kasi sabi nyo rin yan, di ba, yung iba sa inyo nag-comment. Sinabi nyo na iba talaga yung lamig sa Europe. Kung i-compare mo sa lamig na na-experience natin sa East Asia. So yun lang, share ko lang. Ito na, balik ulit tayo sa U-Bahn. Okay, we're back here sa Odeon's Platz. Grabe no, sobrang bilis lang ng U-Bahn. Tapos, malapit lang naman kasi, konting lakad lang. Ito na ang Christmas Village sa Munich Residence. So, ito yung entrance niya. Let's go! Ready na tayo mag-explore ng Christmas Village ulit. Alright, nandito na tayo fam sa second Christmas market na i-visit natin for this trip, ang Christmas Village at the Munich Residence. So sinet ito sa Kaiserhof Courtyard dito sa Munich Residence. Nasa gitna lang siya fam nung residence, no. In fact, nakita na natin to kanina nung nag-tour tayo ng museum sa loob. And isa pala itong intimate Bavarian themed na Christmas market. And it evokes the charm of an alpine village. Kaya maliit lang siya fam. And yung setup niya is parang maliit lang na alpine village dito sa Germany. So one of the highlights dito is the 30-foot Christmas pyramid. Ayan, nakikita natin sa likod. Tapos marami ring mga food stalls dito. So ito yung mas tahimik na version, no, ng Christkindl Market doon sa Marienplatz na pinuntahan natin kagabi. Kasi ito again, maliit lang siya. Tapos mas kaunti yung tao dito as compared doon sa Christkindl Market. Kasi yung main Christmas market is yung pinuntahan natin kahapon, no. So ito alternative. Kung gusto nyo mag-try ng iba pang Christmas markets, pwede rin kayong pumunta dito. It's just a 7-minute walk from the Marienplatz Christkindl Market. So tara, mag-explore tayo. Okay, halika na, mag-start na tayo. Ikutin natin ang market. So number 1 is itong mga winter wear. Ayan, may gloves sila, may headwear. Tapos may mga scarf. Ayan yung mga scarf nila. Ito mga meat ulit. Wow, sarap naman. Tingnan nyo fam, usok check. Sobrang lamig. Halika fam, itry natin to. Medyo mahirap bigkasin yung pangalan niya. Ayan, yung XXL Robespierre. Okay, pasensya na fam kung mali ang aking pronunciation ha. But yan siya. Tinranslate ko siya. It's a pork neck steak. Pakita ko sa inyo dito. Ayan siya. Ito na siya. Okay, let's try our pork neck steak. Wow. Surprisingly, sobrang lambot ng meat. Smoky. And ang sarap ng barbecue flavor. The meat itself, manamis-namis. Sarap. Grabe, sarap, panalo to fam. 8 euros nga pala siya. Tapos, nag-accept sila ng credit card. Okay, ubos na siya. Ang sarap, grabe. Ito ay kartoffel. Para siyang fries. Ayun o, may mga fries and soft drinks. So, yung fries nila may mayo sa ibabaw. Ayan. Hindi natin kaya yan. Sobrang dami. Hanap pa tayo ng iba. Cute o. Of course, ang mga Christmas decorations. Ang cute, no? Para siyang isang maliit na alpine village na. O, ayan, mga drinks. Ito, bilihan ng cocktail. So, meron siyang mulled wine for sure. Pero mamaya na tayo dyan. Ito, bratwurst to. Sarap itry ulit. Pero ayoko na nung may tinapay. Gusto ko yung sausage lang. Ito, anong meron sa kanila? Corn. Wow, sarap. So, yung corn, nilalagyan nila ng cheese. And some powder. Sarap naman. Ay, ang cute naman. Ito naman, mga hat. Tapos, mga winter accessories din. Gloves. Ayan, oh. Gloves nila. Tapos, winter socks. Natural wool. 18.9 euros. Ayan, natural wool siya. Grabe, ang ganda dito, oh. Tignan nyo fam yung mga locals. So, andyan lang sila. Kasi nakatayo lang. Tapos, they are drinking glühwein or mulled wine.
Okay, nagwi-break muna ako. Ito yung sinasabi ko, fam, na dito sa Europe, paminsan yung mga toilet nila may bayad. Yan, kagaya niyan, may bayad siya, 1 euro. So, kailangan meron ka talagang pera or may barya ka. Para kung kailangan mong gumamit ng public toilet or paid toilet, may pambayad ka. Halika, fam, itry naman natin yung currywurst nila dito. Yung may kasamang french fries. Let's go. 1 currywurst with fries. Thank you. Yay, here's our currywurst. 12 euros pa lang sinarge sa atin dito. Try natin yung fries. So yung fries nila, binudburan din na parang barbecue flavor. Sausage with ketchup and parang curry powder. Sarap na sausage nila. Bagay ito sa rice natin kanina. Yung ketchup nila surprisingly masarap. Hindi maasim, parang hindi rin gumuguhit sa tiyan, ganon. Subtle lang yung flavor ng kanilang ketchup. May baon tayong tubig, fam. Yung sparkling water sa hotel, bilaon ko. Okay, tapos na tayo kumain. Kaya pala 12 euros yung siningil sa akin. May 2 euros na deposit. So pag sinoli mo yung plate, makaka-refund ka lang 2 euros. So 10 euros lang talaga yung kinain natin. Ay fam, meron silang Belen dito. Oh. Ayan. Nasa gitna to ng Christmas Village. Tingnan nyo ang ganda ng booth nila. Oh. May alpine doon sa ibabaw. Oh, mga meat. Ang ganda ng lutuan nila. Ang laki, oh. Wow. Ito, sa bandang dulong part na tayo. Ano meron dito? Apple rings. Meron ding churros and waffle. Alam nyo, tumutugtog pala yung nasa gitna ng Christmas song. Pakinggan nyo. Ipapatay ko yung microphone. Sana marinig, no? Ang layo eh. Lapit pa tayo. Silent Night yung kinakanta. Narinig ba, fam? Silent Night? Mas lalong feel na feel tuloy yung Christmas vibe dito. Dahil doon sa music. Ito mabango to, fam, oh. Mga gingerbread, cookies, tapos nuts, macadamia, ang bango. Okay fam, ngayon bili tayo ng mulled wine ulit. Nagustuhan ko yung mulled wine na ininom natin kagabi kasi mainit siya sa sikmura. Perfect siya lalo na ngayon na malamig yung panahon. Usok levels, oh. Okay, let's order Glühwein. Alright, here's our Glühwein or ang mulled wine. Favorite na yan, no? Parang hindi talaga siya pwedeng mawala kasi ang lamig nung panahon tapos masarap siya sa tiyan. It's a red wine na ang sarap inumin kasi mainit. Sarap. Sarap talaga. Tapos tignan nyo, ang cute nung kanilang Christmas mug. Alright, ito na ang next na itatry natin, fam. Yung mga chocolate-coated na fruits. Ito siya, meron silang strawberries, grapes. Ito, tignan nyo yung strawberry. So, kinote nila ng chocolate. Tapos may banana din. Apple, grapes, and iba pa. Ito na, fam, yung ating banana. Nakagatan ko na. Kasi nag-film din ako ng para sa Reels. Ang sarap nung kanilang milk chocolate. Panalo. Sarap. Okay fam, so that's it for our Christmas Village experience dito sa residence at Munich, no? Ako na-enjoy ko talaga yung time natin dito. Ang sasarap ng mga na-try nating food and drinks and ang chill lang dito. Kasi nga maliit lang siya and yes, maraming tao pero sobrang chill lang nun lahat. Ina-enjoy lang nila yung mulled wine and yung mga drinks nila dito. So ang sarap lang talaga tumambay dito and mag-relax, no? And feel na feel ang Christmas vibe dahil nga tumutugtog ng Christmas songs, no? Yung ating tower dito sa likod. So anyway fam, that's it for our Christmas market experience dito sa Residence Munich. So ngayon, babalik na tayo ng hotel. Okay na tayo, hindi na ako magdi-dinner. Okay na ako sa mga kinain natin. So mag-water na lang tayo sa hotel kasi naubos ko na yung baong kong water dito. So ngayon, balik na muna tayo ng hotel. Maglakad na lang tayo, fam, no? Kasi sumakay naman na tayo ng tren papunta. Ngayon, lakad tayo pauwi. Ayan, nakalabas na tayo, fam. Ang lamig na dito sa labas. 2 degrees na ngayon. Feels like 0 na. Ayan, dito tayo maglalakad sa Marine Plads.
Tapos pabalik na ang hotel natin. Grabe, ang ganda dito sa gabi, oh. Well, actually, hindi pa gabing-gabi. Oras na ba? Alas 7 pa lang ng gabi. Ayan, fam, may na-meet tayong fam dito, sina SCNDC. Hello! Hi po! Oo, dito pa tayo nakita sa Munich. Finally, Sir JL. Oo, alam nyo, inintay nila ako, naglakad-lakad sila dito sa Marine Plaza. Di ba galing pa tayo dun sa residence? So, thank you so much for meeting me here. Nice to meet you. Hello, fam. So, time check, 7:47 na ng gabi. Munich time. So, Philippine time, 2:47. Lagi ko tayo siya kinocompare sa Philippine time. So, ayan, nandito na tayo sa hotel. Ngayon, fam, mag-hot shower ako. Ang sarap mag-hot shower. Napakalamig sa labas. And, after ko mag-hot shower, mag-aayos na rin tayo ng gamit. And tomorrow, babiyahin na tayo papuntang Nuremberg, no? So, sasakay tayo ng tren dito lang sa Central Station, papunta doon. Anyway, share ko na lang lahat ng details ng biyahe natin bukas, no? So, for now, i-end ko na muna itong vlog. Kailangan ko na mag-impake. Pero maayos naman yung gamit ko. Usually, pag ganito, kung ano lang naman yung sinusuot ko, yun lang yung nilalabas ko. So, ayan yung gamit natin, fam. Maayos naman yan. Mukha lang magulo. Pero, ayan, maayos naman yung pagkakasalansan yan. Pero, syempre, yung mga toiletries and yung vitamins yan yung nilalabas ko. So, yun lang yung aayusin natin, no? Lalo na magpapalipat-lipat kasi tayo ng hotels. Kaya, hindi talaga ako naglalabas ng gamit sa maleta para madali lang din siyang ayusin, no? Hindi kagaya ng mga ibang trips natin na isang hotel lang for the whole trip. Pag ganun, nilalabas ko talaga lahat, diba? Pero kapag ganitong lipat-lipat, mas maigi lang wag na natin siyang ilabas. May mga damit pa pala ako doon. Nilaban ko na kasi yung sinuot ko kahapon. Natuyo na siya. Dito lang sa toilet, diba? Para maulit natin yung pants, pati yung shirt, magamit pa natin, diba? So yeah, that's it from me. End ko na itong vlog. Thank you so much sa pagsama sa akin sa Vlogmas Day 2. Sana na-enjoy nyo rin itong vlog na ito, no? So before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na ilalagay ko dito sa screen. Also, fam, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman sa baba. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang yung subscribe button sa baba and malaking bagay na sa akin yan. So thank you so much for watching and I'll see you on my next Vlogmas. Bye! Good night!